We are going to have an extension of the graduation. So today we're going to hear the speeches of all our students. So tatawagin po natin sila isa-isa. Lahat po sila ay pupunta dito sa harap. And we will give them at least 3 minutes each to give their speech. 3 minutes each, okay? Kasi sanay po yung mga mag-preach na 1 hour, pero wala po tayong time ngayon, so we will just give them 3 minutes. At ang inyo pong maririnig sa kanila ay kung ano man ang mga layunin nilang natupad sa pag-aaral, sa Fire Vision, ano ang pagbabago sa kanilang pagtingin sa buhay compared sa dati nilang kaalaman tungkol sa kanilang sarili at buhay Kristiyano, at kung paano nila ipoproclaim ang kanilang layunin at pangarap na gagawin sa paglilingkod sa Panginoon ngayon na natapos na sila bilang mga leader, at bibigyan ng hamon ng bawat isa na hindi pa nakakadaan ng Fire Vision class na maging part ng training na ito. So, tatawagan po natin sila isa-isa. At sila po ay inanyayahan kong pumunta dito sa harapan. Si Elenita Hiwati. Sige, panik tayo dito. Si Dayan Ilasing Panik. Si Esperanza Estimada Panik. Andito ba si SP? Okay, absent. Geraldine Lagasca. Si Sister Pia Marie. And Sister Gigi Perico. Absent. Sige. Dito kayo. Ito yung guide nyo. So, bawat isa sagutin. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng kapatiran. Okay. Ang layunin kong matupad ng pag-aaral sa Fire Vision. Unang-una, pinasasalamatan ko yung ating 3 pastors for having a big contribution dun sa 3 months course na natapos namin. Pastor Ray, for the love, for the ending support sa amin. Pastora Lives, for being so humble. And Pastora Vero, for having such honest appreciation for everybody. And bueno, yung nabago sa buhay ko, siguro naging mas humble. And then, yung marami kong natutunan is that being a renewed Christian, kailangan siguro na sumunod tayo sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon para nang sa ganon ay pamuhay natin siya ng maayos. And then, bueno, yung gift ko, hindi na talent na binigay sa akin ni Lord, whatever, kung anong pwedeng ibigay niya sa akin. I can be in the music ministry, or I can be in evangelism, whatever. So, free po ako na magpagamit sa Panginoon, sa lahat na pwedeng gawin natin dito sa church. And then, ang isa ko pong encouragement sa lahat ng mga gustong mag-join sa Fire Vision, it's very interesting po. Marami po akong nalaman, marami po akong natutunan. Lalong-lalo na po yung 4 na karakter ng isang tao. Hindi ko po yun natutunan during college days. And even though sa pang-araw-araw na buhay natin, hindi ko yun alam. So dito ko lang nalaman sa Fire Vision. So encourage ko po everybody na mag-join kayo para malaman nyo yung mga special qualities nyo na meron kayo na binigay ni God. So yun lang po, and to God be the glory. Okay, congratulations! Mito kami.
Buenos dias. O magandang umaga sa inyong lahat, people, church. Ikaw, magkakatawa-tawa dyan. And thank you, Pastor. Thank you, Pastora. Pastora Bill. Kasi marami kayong naituro sa akin. Very hard mission talaga. Marami akong natutunan. Sa pagbabasa na lang ng Bible, hindi ko natutunan. Kasi mula pagkabata, hindi ako nagbabasa ng Bible. Ngayon lang ako, kailan tumanda, ngayon lang ako nakuha ng Bible. At ngayon din lang ako natutong mag-prayer, humingi kay Lord. Ngayon ko lang din nakilala siya kung sino talaga siya sa buhay natin. Sobra-sobra pa ang natutunan ko sa Parvision. Ang pagbabago sa aking pagtingin sa buhay ko kumpara sa dati, marami po. Napakarami po na bago sa buhay ko. Kasi natutunan kong mag-alis ng burden. Natutunan kong magpatawad. Natutunan kong hindi makipag-away dati, nakikipag-away. Dati kasi super suplada talaga ako, ganyan ang tingin ko sa tao. Ganyan ang tingin ko sa tao. Pero natutunan ko talaga kasi according sa nababasa namin, bueno sa Bible study, araw-araw, natutunan, i-apply sa buhay. Kung paano trumato sa tao, kung paano makipag-deal sa tao. Yung layunin ko, yung sa minister ko, yung available sa lahat ng bahay. Kakayanin ko kung anong ibibigay sa akin ni Lord, kakayanin ko. Ako po yung mahihain na tao, pero ngayon parang natanggal yung pagkamahihain. Dito pala pag nakatayo ka dito, talagang napakaganda. Ayaw ko nang bitiwan. Kasi hindi niya ako nakikita dati na nagsasalita dito dahil hiyang-hiya ako. Gusto ko magtago ako sa banyo. Pero ngayon na naranasan ko na tumayo dito. Dahil ngayon lang po ako tumayo dito. So, la verdad, estoy muy contenta. Ang tingin ko sa lahat sa inyo, napakaganda nyo lahat. Sa inyo, parang si Jesus lahat. Ang mabait niyo. Yung hamon para sa akin, siguro, gusto kong mag-serve kay God with all my heart. Pero marami pa rin, marami pa rin akong kinakalaban. Kailangan matanggal ko yun. Kasi like this morning, parang ayaw kong bumangon. Sabi ko, ayaw kong bumangon, ayaw kong pumunta. Ayaw kong umatin talaga. Ayaw ko. Alas 10 na, alas 10 pinabinibilang ko yung clock. Hanggang tumawag si Gusti, levantate niya, no quiero escuchar nada. Ilang beses siyang tumawag, levantate, ayaw ko, favor, hazlo por mí. Sabi niya. No, sabi ko pa rin, no quiero comer allí, no quiero ver gente, no quiero nada. Sí. Anong oras ka baba mo? Alas 2:30. Kaya yun ang hinahamon ko kasi marami talagang nagtratrap sa akin na parang hindi ko kayang labanan. Pero kailangan labanan. Amen! Pero kailangan ko pa rin ang tulong ni Pastor Ray, Pastor Olivia. Sa inyo, kailangan ko pa rin kasi parang hindi ko makaya talaga yun. Kaya to. Amen. Maraming salamat sa inyo, mamaya kainan na. Ako na daw po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga pastora, thank you sa 3 buwan na pagtsatsaga niyo sa amin. Ang layunin ko, natutunan ko sa pag-aaral sa Parvision, 4 na ka-restricted ng tao. Noong kasi hindi ko yan alam kung anong kahulugan. Hindi na pag-aaralan sa school. Pero nung nakapasok ako sa Parvision, kahit maraming sagaban, dahil lagi akong absent, ako nga ay summa cum laude. Sa pag-absent.
Nung natutunan ko nung nakapasok na ako sa Parvision, nakuha ako sa dasal. Dahil, andyan yung ukulong ako, susulong ako. Pero dahil sa awa ng Panginoon, sa tulong ng ating mga kapatiran, sa pagdadasal nila sa akin, para matapos ko yung Parvision, natapos ko. Yun yan, hindi ako nakapunta sa anniversary, sa graduation. Yung apat na characteristic na yun, napaka-importante sa tao. Doon ako talaga na-focus, doon talaga ako natuto dahil ako yung taong walang self-control. Lagi akong galit, lagi akong, kung away-away. Ganun kasi ako. Pero dahil doon sa apat na characteristic na yun, ngayon kaya ko nang kontrolin yung sarili ko. Natuto akong makihabilo sa mga tao. Sabi kasi ng mga tao sa akin, parang mukha daw ako hindi pwedeng lapitan. Pero dahil sa Parvision, natuto ako makihabilo, natuto ako makitungo sa mga tao. Doon naman sa maraming pagbabago, yun nga sabi ko, natuto ako natuto akong magbasa ng Bible. Kahit pa paano. Tapos dun sa ministry na available ako kahit ano. Huwag na yung lagi nakatayo dito sa harap kasi matutumba ako sa inig. Tapos, ina-encourage ko yung mga tao na hindi pa talaga nakapag-Parvision. Subukan nyo dahil ang dami yung matututunan, ang dami yung mapag-aaralan tungkol sa Panginoon na hindi natin alam. Sa Parvision, 3 buwan lang to. Pero I swear to God, marami kayong matututunan. Ina-encourage ko. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa mga pastors na ano po ng Parvision, sa mentor ko, salamat at saka kay Sister Debbie din kasi pinakalap niya ako. Ang layunin ko po sa Parvision, mag-grow sa pananampalataya sa Panginoon kasi matagal na akong Kristyano pero parang wala lang. Lalo na sa Bible, wala akong alam. Tapos pag may Bible study, kailangan ko nang sumagot. So, mahirap kasi wala akong alam. So yun, nabuto ako dito, lalo na nung gumawa po kami nag-umpisa kami gumawa ng journal, dun po ako nagsaliksik talaga sa Bible. At yung John 3:16 na alam ko lang noon, nadagdagan na siya. Yung favorite verse ko na rin po, yung sa Psalms 37 verse 4, sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. So, yun po, dahil naging motto ko siya, lahat nung na-desire ko, binibigay ng Panginoon. Ang nabago ko sa akin, yung na-develop ko yung personality ko, dating yung mahiya. Bueno, may pagkamahiyain din ako, pero yun, unti-unti na rin na natanggal, nakikihalubilo sa iba. At saka, sa ministry, training ko po, pangarap sa ministry yun sa Tambourine na, pagkakalog sa akin. At saka sa mga hindi pa po nag-Parvision, sumali po kayo kasi masaya po sa Parvision. Nandun yung tawaan, sa klase, masaya kami, may drama. At saka sa inner healing po, dati po kasi marami din akong daladala. Nung sa inner healing ko talaga, naibigay ko lahat. So, yun, pag natapos na yun, gaan-gaan ang paglanggam. Yun po. Salamat.
Morning po. So, una po sa lahat, gusto ko pong i-exalt ang ating Panginoong Diyos sa kataas-taasan. At magpasalamat po sa mga nagawa niya sa buhay ko dahil binago po ako talaga. Yung transformation po ay nangyari sa akin at hindi po yun imposible. Posible po lahat sa Kanya. So, magtiwala po lang po tayo sa Kanya at ibibigay po niya lahat ang desire ng ating puso. Yun po sa Matthew 6:33 po yun yung sabi po niya na seek the kingdom of the Lord and all the rest shall be added unto you. So, totoo po yun. Pag mag-obey po tayo, siya po ang mangunguna sa buhay natin. Unahin po natin siya at lahat po ay ibibigay sa atin. At yun po, layunin ko po sa pag-aaral ng Fire Vision ko po, ay i-share po yung gospel po ni Lord na sa salita po niya, mababago po lahat. So, at hindi po tayo magkaroon ng self-righteousness, kundi po yung wisdom ni Lord ang magbibigay sa atin ng kalakasan at kaalaman po through the help of the Holy Spirit that will lead us. At yung pagbabago po ng buhay ko kumparado po noon, dahil po dito sa Fire Vision, napakaganda po na sa bawat buhay ng tao na hindi po natin alam at nakikilala. Pag mag-aral po pala tayo dito, malalaman po natin ang mga kapatid po natin ng kanilang giftings, kung ano po yung binigay ni Lord na talent sa kanila. Lahat po dito malalaman po natin. At yung kumparado po noon, talagang yung wolf po naging obeha, naging sheep. Dahil kumparado po noon, talagang ang alam ko po, yung matigas kong ulo, hindi po lalambot. Pero sa tulong po ng Fire Vision, dahil po kina Pastor Ray, Pastor Biggs, Pastora, at sa mga kapatiran po yung mga mentors po namin, natuto po kami dahil nagkaroon po kami ng patient, nagkaroon po kami ng pagpapahalaga na mahalin din natin yung sarili natin, gaya ng pagmamahal natin sa kapwa natin. Tapos, yung nagkaroon po ako ng confidence na dati po nakatago lang ako, ayaw ko pang makihalubilo sa mga tao na kahit nag-invite na po sila, matutulog na lang po ako. So marami po, nagkaroon po ako ng boldness dahil hindi ko na po tinitingnan na ako po ay langaw o ano po. Tinitingnan ko po na ako ay tao na nilalang ni Lord at pwede rin po akong makiharap sa mga tao na nilalang niya na mataas man po siya, may pinag-aralan man po siya. Yun ang para kay Lord po, iisa, pantay-pantay lang po sa tingin niya. At yun po yung heart po natin na dapat po malinis, hindi po yung hypocrites na maganda sa harapan, sa likod. So, nagkaroon po ako na hindi matakot kapag matakot sa iba. Sa Psalm 118 verse 6, pasahin na lang po. So, dun po ako nahubog din na dahil nagkaroon po ako ng confidence sa sarili na dati po ay walang-wala po. So, yung layunin ko po sa pagpapalawak po ng gawain ng Panginoon, binibigay ko po sa Panginoon lahat yung mga gagawin niya po sa aking buhay na siya pong mag-lead sa akin dahil available din po ako. Gusto ko rin pong mag-praise, mag-exalt si Lord sa inyong harapan, pero sa tulong ng Holy Spirit po yan. Tapos po yung natutog yung personal na pagtutuo, nagbibigay hamon yung sa mga kapatid na gusto pong mag-aral ng Fire Vision, mag-aral na po kayo. Dahil dito po tayo talaga mamumold, dito po tayo talaga magkakaroon po ng lakas ng loob, ng determinasyon. Dahil po, hindi na po tayo ang tayo. Gagamitin na po tayo ni Lord na para po sa ikakalawak ng kanyang So, pag
magtiwala lang po tayo sa Kanya at ibigay po ang dapat po para sa Kanya at yun po, hindi po nating hayaan na give thanks in everything we have, give thanks to the Lord. And I give praise, honor, and glory to the Lord God Almighty. And thank you po sa lahat-lahat. Let's all stand up and we're going to anoint these students because one of the reasons why they graduated and they did the training is for them to be launched to their destiny. Kung ano man kung plano ng Panginoon sa buhay nila ay yun po ang mangyayari. So let's extend our hands to them as we pray. Let's pray. Father Almighty, thank you, Lord, for each one of these, your disciples. They are your children, they are your servants, they are now available, they are now prepared, they are now willing to do your perfect will for their lives. Bless them, Lord, and give them your wisdom as you've given it to Solomon, and provide all of their needs as you promised that if we seek your kingdom first, all of this will be added to us. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give the Lord a clap offering. Thank you very much, graduates. Now let's go for the next batch. We had 12 students this time. So, okay, let's call on Marites Gonzalez here. Okay, Edwin Escala, Renante Ladasca, Jex La Puesta, Richie Tumamba, and Gustavo Vasquez. Sige, paligay dito sa taas. And you answer these 4 questions. Okay? Sige, Brother Edwin? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon for taking me out of the dark. And I thank this church, sa nakilala kong church na ito, sa God, nagbigay po siya ng mga instrumento upang makapunta po sa church na ito, especially po kay Miss Cheryl at saka kay Ate Marley. Sila po ang instrumento ng Panginoon kung paano po ako nakapunta sa church na ito. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kanilang panalangin. Ano man ang tigas ng ulo ko, walang silbi na tigasan ng ulo ko. At nagpapasalamat po ako sa ating mga mahal na pastors dahil sa pamamagitan po nila, pakiramdam ko po ay dumaan po ako sa butas ng karayong at namold po ang buhay ko. Yung bang awitin na Refiner's Fire, para kang isang ginto na pinadadaan sa isang matinding apoy upang malaman kung talagang ginto ka nga o isa kang fake na ginto. Kung tayo po ay nasa Panginoon, kinakailangan po tayo ay maging tapat sa Panginoon. At sa oras na ito, ano ang layunin ko natupad sa pag-aaral ko sa Far Vision? Napakarami po po yan. Unang-una po sa lahat, ang una ko na natutunan sa Far Vision is discipline. Ano po ba yung discipline? Kasi ang discipline po, pag sinabi natin discipline, this is an essential quality. All other gifts remain stunted if this one is lacking. The leaders need to obey the discipline that is imposed from without, as well as take on a more stringent discipline from within. The second is vision. Natutunan ko rin po yung vision, no? Kasi nga po, yung vision ibig sabihin, many eyes look, but few actually see. This is filled with optimism and hope. The optimism causes the leader to see opportunity in every difficulty. Natutunan ko rin po ang wisdom. Yung wisdom po na tinatawag natin is knowledge. Knowledge is gained by reading. But wisdom is received from the Holy Spirit.
and then the decision po. People can be stuck analyzing all the various options. At ang isa pong pinaka-importante is humor. Kinakailangan po may humor. Kasi it is a tremendous asset, an invaluable lubricant in ministry. Amen. So alam niyo po ba, sa pag-aaral ko ng Far Vision, sa simula pa lang, ayoko na ituloy. Just imagine, binigyan po ako ng Panginoon ng dalawang mentor sa katigasan ng ulo ko. Itong mentor na to deserve as parang sila po yung angel na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon upang ipagpatuloy ko ang pag-aaral sa Far Vision. Sabi ko, ano ba itong Far Vision na to? Parang ang boring-boring naman. No? Parang hindi ko naiintindihan, parang ayaw kong i-absorb. Subalit, sa pamamagitan po ng panalangin, sa tulong po ng Holy Spirit, nagpapasalamat po ako, nakatayo po ako ngayon, nagtapos po ako, at bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. Amen. At higit sa lahat, ang ating mga kapatiran, it's a victory for us na natapos po namin ang pag-aralin na ito. Okay? Ano bang pagbabago sa aking buhay? Napakarami. Kung nakita niyo ako before and after, dapat meron po kayo ng picture ko na before and after. No? Character, attitude, napakalaki po yun. And then, ang pinaka-importante po natutunan ko dito is humility at saka love. Kasi nakita ko po sa church na ito yung pagmamahal ng kapatiran na dapat na ipakita ko rin, na ibalik ko rin sa mga kapatiran. Ayaw man kita, kinakailangang mahalin kita. So doon ko na natutunan po yun na ang pag-ibig at itong pag-ibig ng Panginoon. Maging sino ka man, mamahalin kita. Hallelujah. So, sa mga kapatiran po natin na hindi pa po na nakapag-aral na Far Vision na ito, ini-encourage ko po kayo na there's no harm in trying. I-try nyo po yun, subukan nyo po, dahil pag nagsimula po kayo, napakarami pong hindrances, napakarami pong balakid. Subalit pag nasa Panginoon ka, anumang balakid yan, itutuwid ka ng Panginoon, ituturo ng Panginoon kung ano ang dapat baguhin sa buhay mo. Di po ba yung tinatawag natin, doer ka ba? Relator ka ba? Influencer ka ba? Sa totoo lang, hindi ko pinag-aralan yan sa kolegyo, sa universidad. Subalit, napakabuti ng Panginoon. Ang Panginoon talaga ang the best professor sa buhay natin. So, kinakailangan po sa ating mga baguhan na mag-aaral sa Far Vision na ito, huwag po kayong umurong, kinakailangan sulong mga kapatid. At makikita niyo po kung ano po ang gift na ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Ang buhay ko po ay pinagkakaloob ko sa Panginoon. Ano man ang iutos sa akin ng Panginoon na gagawin ko, para sa Panginoon, susunod po ako. Dahil sa totoo lang po, wala na po tayo doon sa dating mundo natin. Nandito na po tayo sa bagong mundo na kasama natin ng Panginoon. Okay. Magpuri tayo. Tulungan din po natin yung mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. At kung ano yung na-receive natin na pagpapala sa Panginoon, kinakailangan din po na maranasan din po nila. Kinakailangan na maging magtrabaho po tayo, huwag po tayo kukupad-kupad. Upang sa gano'n na marami po tayong kaluluwa na mailapit sa Panginoon. Amen. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa oras na ito. At dahil sa hindi po yung diploma ang mahalaga doon. Ang pinakamahalaga po dito sa lahat sa pag-aaral natin ng Far Vision, kung ano ka, kung sino ka, at kung ano ka, kung sino ka, at higit sa lahat,
anong magagawa mo sa mga kaluluwang naliligaw ng landas. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. By the way, Dr. Edwin is daily on Sunday. So our plan is to support the ministry of Brother Edwin kasi ang gagawin niya doon, siya yung, meron siyang booth, which is the medical booth, ilalagay yung ating name, Vida Nueva. Pero ang design niya, hindi nang tayo pupunta roon. Sabi nga niya, mag-evangelize tayo. So sabi niya, ang i-challenge niya sa mga pupuntang pasyente, you know, God could heal you. Okay? I'm just a doctor, but God is the physician. So, ang ating gagawin doon, meron tayo mga tracts. Before you leave on Sunday, we have tracts and we have the address of the church and our church activities nakasingit doon sa tracts. At hindi lang natin ito ipamimigay. Kakausapin natin habang tayo nanonood, no? Huwag tayong mabore na basta lang tayo nanonood doon. I-support natin yung kanyang vision. Ilalagay niyo yung pangalan doon ng Vida Nueva kasi we will serve as a light in that dark place. Kasi po, marami pang unbelievers doon. So, we will share our testimonies. Ang mahalaga po, ma-share niyo yung testimony niyo at ma-share ang gospel. And then, invite them to come here the following Sunday. Okay? So, yun po ang vision ni Doc. Buenos dias, chicos. Bago po ako pumunta dito sa nayayain ako talaga kami. Kasi nung bata ko, di ako masyado po ako tinatago po ako ng magulang ko. Pero sa permission po, dito sa layunin ko po sa permission ay para mabago po kung sino ako. Kung ano ako. Ano po ang pagbabago sa akin sa paningin buhay? Ngayon po, ina-apply ko na po yung, nakilala ko na yung kung sino po ako dahil sa permission, sa pupula ko, believer. Yun po, sinusubukan ko po maging influencer at saka doon para po maging kumpleto yung kung sino po ako. Proclamation, ang aking kalimunin sa pangarap. Gusto ko pong maging simple at saka maging anak ng Panginoon, honest, at saka yung maging alagad niya po hanggang ako tumatanda. Amen! Sa mga hindi pa po, mag-aaral po kayo ng permission dahil dito po makilala niyo kung sino kayo at saka kung ano kayo. At marami pong magbabago sa inyong buhay. Maraming salamat. Si Jess nag-Espanyol na.